sanctuary, Lord. Thank you so much to the first leading prayer of our dearly beloved noble evangelist with this Almeida. The end-time prophet of our loving God, thank you so much, Lord, for the great revival tonight. You filled us with the Holy Spirit. And with song of choir, thank you so much, Lord. Thank you so much to give your time to pray, my God. I beseech you, God, to please anoint the humble servant, beloved mercy, breath, and I bind Satan. Cast out hindrances right now in our midst, Lord, in Jesus' name. First leading prayer, my pastor, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Mami na mahal, una sa lahat, pinakataas ang mapagpupuri, pagwalhati, pagdadakila, alang lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Amen. Pangalawa po, dobling pagrespeto, pag-alang sa ating dearly beloved evangelist pastor with the Almeida and prophet of our God. As remembrance children, blessed memories, and the precious teaching, beloved son, Pastor Lena Almeida, my beloved children, all blessed Almeida family, and again, so my beloved wife, my children, co-workers, my co-preachers, to all of you, may the blessed in Christ, at sa lahat ng mga webcast viewer natin na nanood sa buong daigdig, magandang gabi po sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang Diyos. Everybody serves the Lord. Mami na mahal, may kunting i-arrange lang tayo paano mag-rate sa ating beloved, mga beloved children. Mami na mahal, ang mga beloved, blessed Almeida children, hindi po sila ordinaryong pamilya lang. Sa amin, pwede sa ating beloved preachers, beloved family, sa mga beloved children, dapat lagyan natin ng mataas na pagrespeto. Amen? Hindi lang sila ordinaryong pamilya, dapat lahat po ng mga preachers, tayo. Lagyan natin all blessed Almeida family and Almeida children. Amen? Para kasi sila nga mga tao ay ginamit ng Diyos para sa atin. Kaya dapat, sabi nga, dobling pagrespeto, dobling paggalang, nabigyan na, lagi mas mahigit sila. Kaya sabi na double double honor and respect. Ipagabot natin sa kanila. Kaya ina-clear ko lang para lahat malaman natin mga minamahal. Amen? Hindi po natin sila ipantay para sa ating mga pamilya. Sila po iba sila. Kaya give double honor and double respect sa itong beloved mga pastor, beloved San Pastor, the whole blessed Almeida family. Bigyan natin ng diin mga minamahal para malaman natin. Amen? To show respect. Dahil nagasunod lang tayo sa bala ng kasulatan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen ba? Ngayon, pinagpala tayo sa mga patutuo. Kaya nga dapat sa tuwing gawain natin, magkaroon tayo ng wake-up call. Amen? Alam niyo wake-up call? Yung parang magmata tayo, magising tayo sa pagkatawag sa ating mahal na Panginoon. We have to recall, we have to awaken, we have to stir up, in the great moment in my life, the miracles happen in our life, the blessing, palagi po natin yan itaas. Alalahanin po natin. Amen? Para napakaganda pakinggan yung mga himala nung first time pa natin nakilala ang Diyos. Nagkaroon tayo ng first love sa ating mahal na Panginoon. Napakaganda. Minsan nakalimutan natin. Sabi ng preacher Jerry Galgo, Martes pa lang, sumasamba na siya. Kahit Miyerkules pa yung gawain. Thursday pa lang, pupunta na sa sambay niyang Panginoon kahit Friday pa dapat ang gawain. Sabihin, talagang hindi basta-basta yung silabo ng puso niya sa kanyang first love sa ating Panginoon. O ating up po yun. Gisingin natin ang puso sa isipan natin. Palagi i-refresh natin sa isipan natin yung the miracles, the goodness of God in our life. Palagi tayong gising, palagi tayong aware sa paglingkod natin. Tayo parang siya, nalulugbok na tayo, nababaon na natin, parang wala na lang tayong pakialam. Isang sarili tayo nasusunod, nakalimutan natin yung una nating ginagampanan sa church. The first rule na ating paggagamit sa Diyos, minsan nakalimutan na natin, ginasit aside na natin.
Kasi ang tao minsan parang dali manghina. Sometimes we fret, sometimes we dismayed dahil sa marami sigong problema, naisip sa buhay o sa mga pagsumikap to earn a living, to support the family. Siya ang ating priority nga bilang Kristiyano nga may gampanin tayo sa church. Minsan nakakalimutan na natin. So we have to stir up, we have to wake up, i-refresh natin sa isipan natin nga may naman kung wala ang Diyos, wala tayong magawa. Lagay nyo sa isipan, we are nothing without God in our life. We are useless. Sometimes sa maglimot, kaya i-recall natin palagi mga minamahal. Ngayon, sabi na Apostol Pablo in Romans chapter 13, verse 11 up to 14, kaya hindi lang pakibasa ang versikulo. The wake up call. Praise the Lord. Sa aklat ng taga-Roma, Kabanata 13, ang talata ay 11 hanggang 14. At ito, yamang nakikilala ang panahon na ngayoy kapanahunan ng magsigising kayo sa pagkakatulog, sapagkat ngayon ay lalong malapit na sa atin ang kaligtasan kaysa nang tayo'y magsisampalataya ng una. 12. Ang gabi ay totoong malalim at ang araw ay malapit na. Iwaksingan natin ang mga gawa ng kadiliman at ating isakbat ang mga sandata ng kaliwanagan. 13. Magsilakad tayong mahinhin gaya ng sa araw, huwag sa katawang at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. 14. Kundi bagkus isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo at huwag ninyong paglaanan ang laman upang masunod ang mga kahalayan noon. Palakpakan po natin ang Diyos, mga minamahal. Yan po ang pananawagan ni Apostol Pablo, the wake up call to every Christian. And that knowing the time, alam natin na oras panahon, that now it is a high time to awake out of sleep. Panahon na dapat tayo lahat ay magising. Amen? Magising sa pagkatulog natin. Sometimes, ang ating panampalatay natutulog na. Nakakalimutan na natin yung ating mga gampanin, ang ating responsibility, ang ating obligasyon sa Diyos. Nakalimutan natin. Tulog na yung panampalataya natin, ang hina na tayo, wala na. Sarili natin masunod. Kaya sabi sa Biblia, for now is our salvation nearer than when we believe. Malapit ng ating kaligtasan ngayon sa una pa ng ating pinanampalatayahanan. The night is far spent. Ang gabi wala na, lumipas ng gabi. And the day is at hand. Araw nandito na. Let us therefore cast off the works of darkness. Alisin na natin. Amen? Cast out the work of darkness. Ang gawa ng kaaway, alisin na natin. Ipalayo na natin sa ating sarili. And let us put on the armor of light. Isakbit natin ang hinganiban sandata ng kaliwanagan sa ating buhay. Let us walk honestly. Lumakad tayo nga may katapatan. Honest, hindi mangluluko. Hindi may isahan, malinla ng kaaway. Let us walk honestly. Anong honestly? So, sumamba ka ng maayos. Walk properly and honestly in church. Magbigay ka ng tapat, sincero, sobra sa insakto, honestly. Amen. Huwag natin nakawan. Kasi honestly, honest ka eh. At wala nakikita siyang tao, you must walk honestly. Maging honest ka. As in the day, katulad ng araw. Kaliwanagan, hindi sa kadiliman. Not in rioting and drunkenness. Di po sa pag-inuman, paglasingan, mga bisyo, not in sombering and wantonness. Di sa kalibugan, sa kahalayan, sa laman, sa sanlibutan. Not in strife and envy. Hindi po sa inggitan. Hindi po sa away-away. Hindi po sa nagmamataasan. Amen ba? Put ye on the Lord Jesus Christ
sa ating mahal na Panginoon. And break that provision. Huwag natin bigyan ng halaga ang ating mga laman. To fulfill the last araw upang ating matupad ang nasa ng ating laman. Kaya panahon na tayo po'y magising sa ating tagatulog. Amen? Repress, stir up, recall, remember all the goodness of life in your life since you meet Him until now. Wake up, gisingin, alalahanin. Amen? Amen. Ano ka dati? The first time you meet the Lord, ano ka dati? Ano bang kalagayan mo? Ano bang sitwasyon mo? Yun. You have to recall. Isipin mo palagi. Dati nung nakilala ko pang Panginoon, puno, lipos ang aking katawan ng karamdaman. Puno ang aking katawan ng karamdaman. Wala akong pag-asa. Pagbabago ang buhay ko, puro bisyo, puro kahilayan sa puno sa problema. Walang kulay ang buhay. Walang direct na patutunguhan. Yun dati tayo. But when I accept the Lord, tinanggap ko ang Panginoon, nagbabautismo ako, and start of my life, I serve Him. Dahan-dahan, nagkaroon ng kulay ang aking buhay. Nagkaroon ng pagbabago ang aking buhay. That is our testimonies. Noong ako ganito, walang-wala. Ngayon, salamat sa Panginoon. Salamat sa ating mga pastor. Ginamit ng Diyos para sa atin. All of us have been set free from the bondage of sin, from slavery, from problems, sicknesses. At na tayo nagkaroon ng kagawasan. Set us free from the hands of Satan, from the bondage of sin. Gapos ni Satanas sa kasalanan. Ngayon, malaya na tayo. You have to recall that. Repress that. Gisingin mong diwaisipan mo. Noon bago pa lang ako, gusto ko mag-decide talaga maging choir member, maging adults choir, maging singles, maging finance choir, maging musician. Gusto ko maging prayer warrior, gusto ko maging preacher. Lahat din-decide because your first love sa ating Panginoon nagsisilabo. You fasting this 20 days, grabe, naging prayer warrior ka pa. Ngayon, kalahating araw, hindi ka na makapasting. Repress and wake up. Recall. Dahil bakit ba? Pinagpala na tayo. Marami tayong pera. Maganda ng trabaho natin. Nabisi na tayo. Hindi ka na makapagpasting. Hindi ka na maka-cope up ng iyong obligasyon sa church. Hindi ka na makapag-practice. Hindi ka na makapag-overnight. Hindi ka na lang. Mayroong mga hindrances. Pinatulog mo na ang iyong panampalataya. Nakalimutan mo na yung the first time you meet the Lord. The grabe. Lahat gusto mong pasukan upang magamit ka ng Diyos sa kanyang ubasan. Saan na yon? Saan na yon? Saan na yon? Our faithfulness, our sincerity, our obedience sa pagsunod, pagpasako, our respect and honor sa church, sa mga nanguna, saan na yon? Saan wala tayong respeto, galang? Sarili natin masunod, tayo nang gumagawa ng paraan sa buhay natin. Nakalimutan nyo na. Nabangungot na ang ating panampalataya. Delikado yan. Pag-isin, sa pagkabangungot, baka makumatos ka. Anong kumatos? Delikado. Napikit, humihinga, o hindi gising, hindi kumikilos. Going to 6 feet below the ground na yan. Kaya, it is a wake up call for us. Ibalik mo. Gisingin mo. Alalahanin mo your life before you meet the Lord.
Sige mo, baka nabangungot na tayo. Baka nakumatos na tayo, nakatulog na tayo. Where is our obedience? Where is our faithfulness? Where is our trustworth in the Lord? Lahat, sana yon. Sana. Yung pagpahalaga, yung burden, yung respect and honor, sana. Wala na. Sabi ng Biblia, be put on the Lord your life. Ilagay mo sarili mo sa ating mahal na Panginoon. Ye put yourself to Christ, hindi sa ating sarili. The night already spent. Lumipas yung gabi, araw na to. Kaya lumakad na tayo sa kaliwanagan. We was to walk honestly. Honestly. Alam niyo ba yung honestly? Ano bang honestly? Sino nag-alam? Ano bang honestly? Brother Anthony? Ha? Hindi mo alam? Ano bang meaning ng honestly? Ha? Ikaw, Jitro. Sige, mag-eskwila. Nalaman ka ba? Yan ang problema. Sige, eskwila, walang alam. Dapat kung nag-eskwila tayo, dahil nag-school kita, para ano? So that we learn. May matutunan kita. May malaman kita. Kung nag-eskwila ka, wala kang alam, sayang, useless lang. Hindi mo alam yung meaning ng honestly. Lumakad ka ng may katapatan, sinsiro, walang halong kopit, walang halong kasinungalingan, walang halong pakarong ingnon, hypocrisy, because you must to walk honest. Honest ka sa ating Panginoon. Ayaw magtakot ka magsinungaling, takot yung gawa ng masama, dahil you walk honestly. Honest ka, tapat ka, sincero ka. Honestly, you speak honestly. Nagsalita ka ng honest, walang halong bula-bula, walang halong kasinungalingan. Lahat, tanang mo ginagawa sa ating Panginoon. Naging tapat ka, sincero, nagbibigay ka ng sama, sobra sa insakto. You walk honestly. Honestly to your fellow choir, to your fellow Christian, lahat. Especially in the church. Wala kang halong kasinungalingan, wala kang halong gawang masama sa labas. Hindi ka nagsalita ng masama because you are honest. Especially to the Lord. Kahit magsinungaling ka sa tao, gawa ka ng masama sa tao, hindi ka tapat sa tao, nakikita ka ng ating Panginoon. Kahit sa tao, magsinungaling ka, sa tao magawa ka ng masama, pero sa Diyos hindi ka makakita. Lahat nating ginagawa, nakikita ng Diyos. Magsilakad tayong bahinhin. Tagalog, mahinhin eh. Iba naman yung honestly. Sa ibang English, properly. Tama, corrected. Gaya ng sa araw, huwag sa katakawan. Alam yung katakawan? Alam yung katakawan? Kahit busog na kakain pa rin. Marami ng pera, kunin pang sa Panginoon. Katakawan, dalo, at paglalasing. Kristyano, lasinggiro pa rin. Huwag sa kalibugan. Yun, last kalibugan. May asawa na, sige patingin sa mga dalagang maganda. Kalibugan. At sa kahalayan. Mahalay. Gusto magpasiksi. At wala ng kabanalan, basta maging siksi. May nalala kong choir member, nagtanong sa amin, Ate Ne, pwede ba ako magpa-straight ng buhok? Kasi yung buhok niya kinky. Oh, pwede naman, basta wag mo paputulan. Eh gusto talaga siya magpaganda. Choir member, wala namang problema magpaganda. Kasi kailangan maging maganda tayo eh. Sa harapan ng Diyos. Pero yung kagandahan mo, lilihis ka na sa kalooban ng Diyos. Walang kabuluhan yung pagpaganda mo. Magpaganda ka para sa Panginoon. Hindi magpaganda ka para maging makitang kahalayan mo na seksi ka. Ma-out of holiness ka na. Para makitang tao malibog sa imong kalibugan, sa imong pagpaganda. Ayaw ng Diyos po yun, sabi ng Biblia.
dili sa kalibugan o sa kahalayan. Kaya baka natutulog ng panampalataya kung sa kala natin, ang ginagawa natin, balik na pala. Ito po'y pananawagan. Wake up call ito. Pagising ito ng pagtawag sa atin. Huwag sa mga pagkakaalit. Anong alit? Yung galit. Huwag sa pagkakaalit. Minsan, kapwa mo, galit ka sa kanya. Hindi mo na maintindihan bakit galit ka. Pagkakaalit. Hindi mo alam. Galit ka sa imong mister. Galit ka sa imong wife. Galit ka sa imong isuon, kapatid. Pamilya mo, galit ka. Sa kapwa mo, Kristiyano, galit ka. Hindi mo laman. Bakit ka nagagalit? Walang kabuluhan. Huwag sa mga pagkakaalit o pagkakainggitan. Kaya kung mahilig ka pa maalit-alit sa galit si mong kapwa, mainggit ka sa kanya, delikado. Pagbalik ng Diyos, maiwan ka. So ngayon, gisingin mo ng sarili mo. Baka mayan, mayroon ka nagkapundo, nakapag-aalit-galit ka suko sa imong kapwa o kasina sa imong kapwa. Tanggalin mo na. Tanggalin mo na. Magsisi ka na. Magsisi na po tayo. Pahariin natin sa puso natin yung panal na presensya ng Diyos. Oh? Kundi tanggalin mong kahilayan, kaalitan, kainggitan, kundi bagkos isakbat ninyo ang Panginoong Hesukristo. Ano yung isakbat? Papasukin natin sa puso natin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. At huwag ninyong paglaanan ang laman. Huwag niyong paglaanan ang laman. Huwag niyong pagbigyan. Huwag niyong bigyan ng provision ang laman, your flesh, your lust, yung kailigbon sa unod. Upang masunod ang mga kahalayan noon. Ay kung pagbibigyan mong sarili mong laman, gusto niya para masunod ang kanyang kahalayan. Ginagamit ka ng Diyos, puro ka kahalayan. Kaya bumaaw na, natulog na, nabangungot na ang inyong panampalataya. Nakumatos na ang iyong panampalataya. Wala ka ng pakialam sa buhay. At mali ng ginagawa mo. Simba ka, kaawit ka pa rin, ganoon pa rin, wala ka ng pakialam. Ito pangalayo mo na sa Diyos. Marami ka na namimiss na kalooban ng Diyos. Ganoon ka pa rin. Mga minamahal, nabangungot na, nakumatos na ang iyong panampalataya. Sabi ng Biblia, wake up! Stir up! Repress! Recall! Everything since you meet the Lord until now. Renew the spirit. Regain your first love to the Lord. Ibalik ang iyong unang pag-ibig sa Panginoon. So umpisa na kilala mo, grabe ka, wala kang pakialam. Sunod-sunuran ka lang, wala kang pakialam. Sunod-sunuran ka lang. You want to follow, obey everything. Grabe first love mo, lahat gusto mo. Pagpasok ko ng simbahan, napupuspos ka na, lumuluhod ka, grabe puri mo tanan. Ngayon, grabe ng puspusan, nakalagat na mata mo. Wala ka ng dramdaman, bidig. Natutulog na ang iyong isipan at puso. Wake up! Pagising na. Mga minamahal, ito po'y paalaala lamang. Everybody say, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Katapusan, finally, it's time to dress up. Anong dress up? Yun, but put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. It's time to dress up. Bihisan na natin ang ating lumang pagkatao sa bagong pagkatao. Dress up, but put on the Lord Jesus Christ
Alisin na natin ng makahilayan, makainggitan, alitan, lahat. Raise up your mind and heart. Put on the Lord Jesus Christ. Pariin na natin, Panginoon. And make no provision for the flesh to fulfill its lust. Sunod, in this world, sa sanlibutan ito, we must wear Jesus like a robe of righteousness. Sa sanlibutan ito, isuot natin ang Panginoon katulad ng robe ng katuwiran. Making no provision for the flesh, huwag natin bigyan ng halagaan. Papasukin natin, Panginoon, He will cover our sorrows, tears, our failure, and shame. Pasabayaan natin, Panginoon. Takpan ng Diyos ang ating kalungkutan. Tutulong ating mga luha sa mata. Yung ating mga failures, yung ating mga kahiyaan, takpan na ng Diyos yan. Finally, it's time to dress up. Gawin natin Diyos, ibig sabihin, put on the Lord Jesus Christ, meaning, Lord means master. Gawin natin ang Panginoon ng master, amo sa ating sarili. When we put on Him, He will give us direction in the way we should go. Siya magbigay ng direksyon sa ating kung saan tayo papunta. Jesus means Savior. Jesus means Master. Siya ang ating amo. Siya ang mag-direct sa ating dadaanan. Paano masunutan ang kalooban ng Diyos? He is our Master. Amen. Kaya mga minamahal, i-apply natin ito sa ating sarili. You have to apply it in your life. The hour is late. Kasi magsayang ang oras para sa atin. Don't fold the cover over your head and press thus. It's time to wake up, clean up, and dress up. Huwag natin tanggalin daw ang cover sa ating mga ulo. Talagang pigain natin ang ating mga puso, mga minamahal. Panahon na. Maglinis ng sarili at gamitan ng may kalatwiran at kabanalan ang buhay natin. It's time to wake up, to clean up, and to dress up our life. The robe of righteousness. Huwag natin bigyan ang laman. Kaya ang laman na yan ang magbigay ng kalungkutan sa atin. Yan ang magbigay ng luha ng kalungkutan. Yan ang magbigay ng failure sa atin. At kahiyaan, kung natin tanggalin yun, ipakita natin na we are proud ourselves na tayo Kristiyano. Pinihisan tayo ng Diyos. Lininis tayo ng Diyos. Binago tayo ng Diyos. Ginising tayo ng Diyos. Tinuruan tayo ng Panginoon. Upamaging tunay Kristiyano. Ginising tayo sa mga lalim, mga tulong. Open your heart and let the Holy Spirit enter your heart tonight so that we be awakened. Magising na po tayo, mga minamahal. Ibalik ang una mong ginagawa sa ating mahal na Panginoon. Don't let the flesh na maghari sa buhay natin. Making no provision for the flesh. So let Him, siya, dapat ang Panginoon, papasok sa puso natin. Kaya mga minamahal, kasimpleng mensahe, nawa, this is a wake-up call. Gumising na tayo. Wake up, clean up, dress up. Open your heart and let Jesus come into your heart tonight. Jesus. Ang Holy Spirit lang magbago sa atin. Ang Holy Spirit lang maggising sa atin. Ang Holy Spirit lang maglinis sa atin. Siya magbihis sa atin.
sa bagong puso at bagong isipan. Singgit, hallelujah.